Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay magbibigay tayo ng update dito sa pag-file ng complaint ng PLDT high-speed heaters kontra dito sa Akari Chargers. At magbibigay rin tayo mga kapolitika ng opinion dito sa isang video na kung saan is nakunan itong commissioner na si Sherwin Malonzo, itong commissioner ng PVL, na sinabi niya na net fault nga talaga. Okay, pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So mga kapolitika, kagabi before naglabas po ng desisyon itong PVL ay naggawa na po tayo ng vlog na kung saan sinabi natin doon na dapat nang mag-move on at tanggapin ang naging resulta ng laro dito sa laban ng PLDT kontra sa Akari Chargers. And nag-cite tayo doon ng mga reasons at mga dahilan bakit nga ba need na move on nitong PLDT high-speed heaters. Okay, kasi sa sinasabi natin doon ay itong pag-file nila ng complaint dito against Akari Chargers ay walang patutunguhan. Kasi nangyari na ito dati dito sa Petrogas Angels versus dito sa Creamline, na kung saan is yung protesta ng Petrogas ay hindi nga napagbigyan rin. Okay, kasi itong decision nila dito na nanalo itong Akari Chargers ay final na po yan. Kasi nga mamaya na po ang final rounds. Not unless is magkaroon ng postponement mga kapolitika, kasi nga medyo malakas ngayon ang ulan. Okay, now on the other hand, nakunan ng video itong si Malonzo kasi nga ngayon is sobrang dami na ng camera nakatutok dito sa PVL. So bawat galaw ng mga players, bawat galaw ng mga ng mga staff, so talagang naka-video yan kasi ang mga supporters ay talagang eager na malaman yung katotohanan. Okay, so dito mga kapolitika is bakit niya kaya nasabi ito na net fault nga? So okay, so sabi niya dito sa video is kitang-kita yung kanyang yung buka ng kanyang bibig na sinabi niya net fault nga. But on the other hand naman, doon sa interview sa sa media ay sinabi niya na hindi net fault yun base sa naging rules ng FIVB. Okay, kasi doon is nakikita naman natin na nag-argue pa yung mga technical staff itong PLDT, na nakita natin na talagang sobrang dismayado sila dito sa dito sa ginawa ng technical staff, na ayon lang ipakita sa broadcast yung net violation ni Madrigal. Okay, so actually marami na rin ngayon ang nagtatanggol na kung saan is dapat daw mag-stick doon sa naging rules ng FIVB or else gumawa ng sariling liga itong PLDT. Okay, which is may puntos naman yun. But ang sinasabi natin dito, kasi nanonood rin tayo ng mga international tournament mga kapolitika. Okay, so ang nakikita natin sa mga international tournament, as long as hindi pa tapos yung game or the ball is still in play, tapos anyone na nag-net touch doon is talagang net fault yon. So yun ang sa mga international tournament like dito sa mga Olympics, sa mga VNL. Kasi nanonood din naman tayo mga kapolitika ng mga international tournament. Hindi lang po local yung ating pinapanood. Okay, so ibig sabihin alam natin yung mga international standard. But dito, here comes itong naging rules umano ng FIV, which is personally ako is nagulat rin ako. Okay, but ang sinasabi ng mga tao sa mga comment section ay talagang hindi yun net fault. Kasi nga may sinunod sila na rules or else gumawa na lang ng sariling rules itong PLDT. So sinisisi na ngayon ang PLDT. So ito yung mga supporters dito sa mga sa online world na kung saan is naka-move on na dito sa pagkatalo ng PLDT, or the other way around is mga supporters sila ng mga ibang teams or even itong Akari Chargers. Kasi para ma-justify nga yung nagawa ni Madrigal dito sa net fault kuno na violation. Now mga kapolitika, sa tingin ko bakit nasabi ni Sherwin Malonzo na hindi yung net fault doon sa press interview, and then doon sa sa nakunan nung netizen is kitang-kita na buka sa kanyang bibig na net fault nga. Okay, so sa tingin natin dito mga kapolitika, kasi parang parang nag-uusap-usap itong mga technical staff, which is nakunan rin ng video na paano ba natin ilulusot to. Okay, so ganun ata ang naging conversation nila doon, kasi hindi naman natin maririnig yun kasi nga nagbubulong-bulungan itong mga technical staff. So something fishy doon na bakit ayaw ipakita sa sa live broadcast yung na touch ni Madrigal yung net.
So nakakapanghinayang at talagang masaklap itong nangyari dito sa PLDT High Speed Hitters, at talagang meron nga mga nagsasabi mga kapolitika na kasi hindi nga sasali itong PLDT dito sa invitational, itong Final Four, kasi maglalaban sila dito sa mga international team, so hindi daw sila sasali. So ito yung sinabi ng PLDT, and parang valid yun mga kapolitika, reasonable, kasi last week pa lang daw is nag-file na sila ng notice na kung saan sinasabi lang hindi sila makakasali sa invitational. So walang kinalaman itong naging game or naging match ng Akari versus sa PLDT, kasi last week pa lang is nagkaroon na sila ng notice na hindi sila makakasali dito sa invitational dahil itong injured, itong si KKD, itong si Davison. So injured sila, hindi sila makakalaro. Okay, so yun ang naging update ng PLDT kahapon mga kapolitika. Okay, now on the other hand naman is sinasabi ng na hindi sasali itong PLDT, and then yung other teams is merong mga panawagan ngayon na i-boycott itong PVL. Okay, so para sa akin is okay itong ginagawa, kasi ito yung kung hindi natin madadaan dito sa mga pag-file ng complaint ay kailangan na protesta tayo. Ngayon pa lang ay sabihin natin na iparamdam natin sa kanila na hindi natin gusto itong ganitong mga kalakaran. Okay, sa atin yung sinasabi na gusto natin manalo or mag-finals itong Akari versus Creamline, but mga kapolitika sa malinis na paraan. So ang gusto ko lang din na i-advise dito sa PLDT ay talagang let it go na lang ang gagawin nila dito sa sitwasyon, at talagang maghihintay na lang sila ng divine intervention mga kapolitika, na kumbaga kasi itong ginawa nila dito sa PLDT na marami talagang nasaktan ay may balik yan in the future. Okay, kasi sa Bisaya nga, di ba, meron tayong tinatawag na gaba. Kumbaga, yung langit na mismo ang musga. Merong divine intervention mga kapolitika. Okay, so dito is sinasabi na i-boycott daw at yung ibang mga teams na dapat na rin mag-speak up. Okay, but I doubt, kasi nga sila ay merong trabaho rin na inaalagaan yan mga kapolitika. Okay, minsan nga merong mga closed door meeting yan, itong mga coaches lang. At sinasabihan yan na ikaw kinakailangan mong magsakripisyo at kailangan na maipatalo mo yung team. So ganun po ang sistema dyan mga kapolitika, kasi ito nga ay negosyo, diba? Itong PVL, itong volleyball dito sa ating bansa ay negosyo yan. So kinakailangan na merong magsakripisyo kumbaga, or else lahat tayo mawawala ng trabaho. Ganun po ang pinupunto dyan. So ito ay kinakailangan na mag-run ng business, maraming gastusin dyan sa loob ng venue. So kinakailangan na mabili yung tickets. Okay, so the only way to do that is kinakailangan na laging on top itong mga teams na laging naghahakot ng mga viewers or bumibili ng mga tickets. Okay, so ganun po yun mga kapolitika. Okay, now on the other hand naman, kasi itong mga teams dito sa PVL ay mga sponsors din yan, kasi nga 'di ba meron silang mga brand like itong Chocomocho, itong Creamline, itong Akari Chargers, mga brand yan ng mga produkto. Okay, so may mga sponsorship yan, nagbabayad yan sila para i-promote yung kanilang produkto, and the price goes to the highest bidder. Okay, so ganun lang po yun mga kapolitika. Kasi meron tayong mga nakikita dito sa mga social media na kung saan is nagtatanggol dito sa nagawa ng isang player ng Akari, na kung saan is merong net violation, and nagtataka tayo bakit ngayon lang ito nangyari, dati hindi naman. As usual yung mga dati yung mga rules, diba, na while the ball is still in play and then anyone na nag-touch doon sa net ay talagang net fault yun or net violation. But ngayon is parang very meticulous na sila na kailangang busisiin yung bawat rules. Okay, so talagang ginawa ng paraan yan mga kapolitika. Something is wrong, which is hindi natin itolerate. Okay, so ngayon is need na nating mag-move on at talagang mag-move forward na, kasi finals na po, and isa lang po ang matitira at tatanghaling champion, at yan ang ating abangan sa mga susunod na kabanata. Okay, so mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa pag-decline or pag-deny ng protesta ng PLDT at sa sinasabi na dapat daw i-boycott ng ibang teams itong PVL? Okay, mga kapolitika, huwag kalimutang mag-comment down below, mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.